Yun na nga no, for today's video is ipapakita ko ho sa inyo ang sistema natin dito sa Davao City no. Tayo mga Davaoenyo, hindi pa tayo talaga sanay sa sistemang pila-pila no. Yan kasing sistema na yan ay commonly na pinapractice sa may somewhere in EDSA or basta sa Kamaynilaan no. Di ko alam sa ibang lugar like Cebu City, Iloilo, Cagayan de Oro City, Butuan City no, o kung saan pa man yung mga highly urbanized city kung saan maraming mga population. So dito sa Davao City, pagkakaalam ko talaga no, pansin ko lang ay hindi talaga uso sa atin. Pero maaaring mali ako ha. Let me kumbaga i-correct nyo ako. I stand corrected talaga. Happy ako diyan or appreciated ho yan. Kasi pansin ko lang talaga na dito sa Davao City, hindi naman talaga ganun ka well implemented or hindi siya kasama sa kultura nating mga Davaoenyo ang pumila nga sa mga jeep no, mga sasakyan like kumpulan tapos ayun unahan no. Kumbaga para tayong yung larong survival of the fittest no. So kung sino yung pinakamabilis tumakbo, siyang pinakaunang makasakay sa jeep makasampa. Siyempre alam naman natin during peak hour talaga sa Davao City mahirap talagang sumakay no. Yan nga lang talaga nagkakaroon na tayo ng mindset na may the best man win, parang gano'n no, paunahan ba so kawawa nga yung mga matatanda, mga senior citizen, buntis, bata, yung mga mahihina, yan nga survival of the fittest, parang gano'n no. So dito sa Davao City, kung napansin nyo ho dito, di ba may mga nakapila naman kami dito, like yun nga na-organize. Tsaka alam mo ba, dapat ako yung nauna dyan na pumila, pero ang nangyari parang ako yung nasa pinakadulo kasi nga may pumunta doon sa unahan dyan, or siguro baka nalaman, nakita ng mga tao na ako yung nagva-vlog, kaya siguro inisip na lang ito pala, maliban pala sa baka inisip na lang ako yung nagva-vlog, hindi ako sasakay, ako pala napagkamalan na dispatcher or conductor, parang ganon. Kaya ako yung inunahan, diba? So kita nyo to mga tao dito no, yun na nga, takbuhan sa kabilang bus kasi hindi kasi ito parehas ng ruta. Itong iniwanan namin na bus na isa na nauna, ito kasi ay bound for or dadaan siya via bound for G.A. Torres or Sandawa via MacArthur Highway. So samantalang kami na grupo, ang target ho namin ay yan na nga, Rojas Boulevard, or sabi natin ito Coastal Road muna. Bale, yung ruta namin Coastal Road. Ako for example no, in my case dapat sa no, Coastal Road dapat yung aking dadaanan, sasakyan na bus na dadaan sa Coastal Road para ma-enjoy ko talaga masyado yung napakaganda at napaka world class. Ayan shout out kay Adobong Buko-Buko. Wala, mabibingi ka sa kakasabi namin mga taga Davao na world class ang aming Coastal Road. Sadya naman talaga. Oo. So world class ang aming Coastal Road, kaya manigas ka dyan. So gusto ko ma-enjoy yung ganong view no, stunning view. Tapos lulan ka pa, sakay ka pa sa napakaganda world class ulit na bus na gaya nito. Ibali, wala na tayong ibang dito gagawin kundi i-vlog, i-document lang natin yung ating pagsakay no, tsaka yung experience. And maraming tao dito no, nakasama natin, like punuan talaga to, kumpulan. So ibig sabihin pala dito ay pwede pa lang punuan no, pwedeng standing position. Basta ulitin ko lang paalala ko na hindi pwede yung basta na lang kung saan tayo susulpot at sasakay at hahabol. Kaya talaga natin early as possible, nakapila talaga, dapat fall in line sa mga bus station, tapos yun sakay, tapos ubos na yung pila, larga na yung bus, ganon. And yung mga mahuli hindi nakaabot sa bus, pila na lang kayo para sa susunod na mga dadaan na mga buses. Sa oras. Sir, unsa oras sa Red Cross? Sa Red Cross. karon? Kanyang gabi. Dili na pa sa Red Cross, sa Davao Light na. Ngay Davao ma'am sa YouTube. Tanawa lang ninyo sa ma'am. Mga schedule. Kung wala mo ilingaw, tanaw-tanaw cellphone para maklaro na to. Dito sa mga schedule. Davao bus. Ang oras sir sa Mo position sila dito mga 4 siguro or 5. Pero di ko sure kay pambuntag mong gud ni. Katong isa, kada morning, ang isa ka bus is, Sabay gyud mi ato. pero size na di mistorin. Quirino sila karon. Dili sila. Ay, Quirino sa to? Sandawa. Sandawa, tama. Sandawa MacArthur no.
buntag ma'am, 11 lang ni ma'am niya ang gabi na sila i-extend depende sa pasahero. Isang oras sa po na po, sir. Basta ang ilang kuan 4 to 5 na sila sa Davao Light. Warning, driver distraction. Niya ang kuan man gud na mo extend sila depende sa pasahero kay nagmonitor man gud na nagmonitor ba sa pasahero nga may stranded. Ilagi nang ihatod. Island yung ano. Oh. Ang buntag murag alas 11 tama uli nami. Pagdating, depende. Depende lang depende na sa kuan sa opisina mo. Pa-extendon sila. Driver distraction. Hindi na kong tingog si kasama ng bus.
So, yun know, iba pala yung entrance, iba rin yung exit. So, bawal ka magdaan sa entrance pa exit. Okay. Nice, full pack. Yun know. Okay, thank you. Ayun o, so hindi siya entrance, exit. Tapos pila talaga dapat. Hindi pwedeng yung kumpulan lang, no? Tapos unahan. So dapat fall in line kasi kawawa yung mga may edad. Ito for example. So yun na, no? Dito na tatapos yung ano natin, adventure. Davao City Bus. First ride experience papuntang Torel via Coastal Road and vice versa. So that would be all. Thank you for watching. Sana meron kayo natututunan, no? Sana meron akong naiturong maganda. Ayun, ganda na experience natin. And syempre, yung ating mga kasamahan, no? Mga Davaoenyo. So kahit paano naging okay din siguro yung experience nila.